In this recap video, we will be looking at Zubiri Cayetano, nagkainitan. Marcos, senatorial bets. I don't research much because I'm basta. At marami pang iba. Kamusta over me? This is Vord Joseph and welcome to News Time Worthy Recap Weekly Edition number 17. We have tons of comments since last week, so skip the answers provided if it piques your interest. Get the container from the place and like the summation. Shoosh! I can't do that, yes. Masyado maingay. Here are Submission's commentary for your convenience. Marcos 2025 senatorial bets. Inilabas na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang senatorial slate para sa paparating na 2025 national and local midterm election under the Alyansa para sa Bagong Pilipinas Party. In the Bagong Pilipinas Convention in Pasay City, si Marcos mismo ang nag-announce ng mga magiging senatorial bets ng Administrasyong Marcos para sa paparating na eleksyon. Sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benher Abalos. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Nasa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Kasama sa mga ito ay 4 na re-electionists, 3 dating senador, 2 congressperson, 1 mayor, at 1 secretary ng gabinete. Sila ay sina re-electionist Senator Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos, Bong Revilla, at Francis Tolentino. Kasama rin sina former Senators Ping Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto III, Representative Erwin Tulfo and Camille Villar, at DILG Secretary Benher Abalos. I guess, salamat na lang sa listahan ng mga hindi iboboto. Of course. Just because they're the senatorial bets of the president na I didn't really like much, especially when he was campaigning, doesn't mean na they're automatically bad. I have at least a few of those people na inintroduce as the senatorial bets of the administration as someone that I would consider voting for. And, as I said, just because they're the senatorial bets of the president that I did not like when he was running, doesn't mean that they're automatically bad. Kasi nga, hindi naman ganun kasama or hindi naman ganun kagrabe ang naging pagbabago sa ilalim ng Administrasyong Marcos. It wasn't as apocalyptic as we once thought it would be. Kasi nga, he doesn't really do much. He wants to whitewash. He wants to kind of revise history. Pero that would mean trying to push agendas, trying to push change that would kind of sanitize the Marcos name. And that's not a bad thing. That's not... Ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa motto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup.
nahasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Yes, that's a bad reason to the ends that we want to achieve, but you know, if we get there, we get there. As we said, or as I think Deng Xiaoping once said, you know, it doesn't matter if the cat is red, and it doesn't matter if the cat is black or white as long as it catches the mouse or the mice. Basta yun, kahit ano ang motivation niya sa pagpapabago or pagpapaganda in quotes ng Pilipinas it doesn't really matter as long as the end point is gaganda ang Pilipinas. It's just that yes, I am against the historical revisionism and all that stuff, especially sa pagpaplakas niya ng political machinery niya patungkol sa fake news, misinformation, and disinformation campaigns na talamak nung siya'y tumakbo as the President of the Philippines. Now, mga kakamping, I am not your enemy, but I am also not one of you. I mean, sure, I kind of am. Hindi ko kailangan makapag-asasyon sa inyo in all realities kasi I will be classified as a kakamping as well dahil nga, if given the chance, I would have wholeheartedly voted for Leni. Not in opposition against Marcos. Hindi ko siya binoboto dahil ayaw ko si Marcos manalo, but because I know for a fact that she could have done a better job, that she would have done a better job than Marcos. That her past predicts the future, and future, kung magkatotoo lang, ay mabuting alternate reality. It's just the fact na a lot of times we vote for people not because we like them, but because we hate them less than the other person running against them. You know, kind of the shiniest of two-thirds. But that shouldn't be the case. And that was the case with Marcos and Leni. But Leni lost. But I still would have wholeheartedly voted for her even if, you know, talagang wala siyang pag-asang manalo. And I kind of had that thought already kasi nga, you know, the political machinery of the Marcoses and the Dutertes are just too big. Pero again, the only reason why I do not like Marcos Jr. aside from many incredible antagonistic at objectionable stuff ay dahil hindi niya or dahil sa kanyang pag-whitewash ng kanyang kasaysayan, especially ng kasaysayan ng Pilipinas, kasama na ang kanyang kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Vice-gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay, mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang big brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. paglapit sa US, further antagonizing the PRC at ang kanyang mga political machinery, ideolohiya ng mga sumusunod sa kanya, at mga pinaggagawa nito sa social at political landscape ng ating bayan. Kasi kapag mayroong unity team na kandidato, huwag kang umasa na maganda
ang layo nun sa iyong bansa. Pero again, they will win because they have the political backing and political machinery of the Marcoses. Kumbaga, ayun yung naging stigma, ayun yung naging stereotype of someone from the Marcos camp, especially Duterte's. Yung mga disinformation campaigns na yun, that would create ripple and lasting effects sa ating bansa for decades to come. In all realities, these are not incredibly objectionable sa mata ng publiko or at least sa political zeitgeist at sa consciousness ng tao dahil hindi naman nila nakikita yung pag-aabuso sa mga mamamahayag, mga union workers, and just general strikers, protesters. All of these people were or are already public servants. Yung mga nasa senatorial beds ni Marcos, mga dating senador, kasalukuyang senador, tao ng kongreso, mayor at kalihim ng ehensya ng gobyerno. Mukhang pasok nga siguro ang 12 ito para sa 2025 midterm elections. May hirapan ang oposisyon magparami pa ng tao. Yung Chikibam, yung mga Makabayan Bloc, si Leody de Guzman, si Espiritu David de Jesus, something I forgot his name. They cannot or they would have less of a chance in beating the Marcos senatorial slate kasi nga they are already establishment candidates. Kilala na sila ng tao. And most of all, they have the backing of the most popular president of all time in the Philippines. Ang endorsement ni Marcos is just the thing that will put them beyond the finish line. Kasi 90% of the race is just Marcos endorsing them. Pero, many of these people, especially former Senator and People's Champ Manny Pacquiao, Tito Soto, Amy Marcos, Lito Lapid, Erwin Tulfo, Francis Tolentino at Pia Cayetano ay mabilis may elect agad sa ating Senado. Almost guaranteed ito. Masyado pang maliit yung koalisyon ng mga kakamping at mga progresibo. The progressives movement or the progressive movement is just too small to eke out a victory for the majority of the midterm candidates. 7 and above. At least 7 of these persons will be elected or re-elected in the Senate, no questions or anything asked. Ganon kalakas ang makinarya ng mga Marcos. Isa lang talaga sa magiging pinaka nakakatakot na mangyayari dito is if kung manalo lahat ng mga kandidato ng administrasyon, of which of them might, magiging patuloy ang tradisyon ng political dynasty at celebrity culture sa loob ng lehislatibo. Now, you might ask me, ano ang ibig sabihin nun? That the celebrity culture and the freaking popularity, political dynasty culture would happen or be furthered or further instilled sa ating politika, especially in national elections, is the fact na in the 19th Congress, isa ay kapatid ng presidente at anak ng dating presidente at diktador. Isang anak ng dating vice-presidente at prominenteng political family sa isa sa pinakamayamang. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nanihilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo, kakampi ng inaapi. Ngayon, ang aking ika-12 na sa hanay ng pamalas ng husay sa pamumuna, hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Siyudad sa Pilipinas, sa Metro Manila, isang miyembro ng isang prominenteng political family sa Metro Manila, 4 na magkakapatid, may magnanay at 2 anak ng dating impeached na presidente. With a total of 9 from political families that I know of, kasi hindi ko naman ni-research to. As I said earlier, hindi ako nag-research for this video. Sure, I did a bit of skimming, pero this is mostly opinion piece. This video is mostly opinion-based. With a total of, again, 9 from political families that I know of.
Hindi pa kasama yung mga galing sa mas maliliit na bayan na hindi ko alam, but still is a political or pretty sizable na baluarte para sa kanilang re-election or election campaign. Hindi pa kasama yung mga artista with some of those overlapping. Sa senatorial slate ni Marcos, may kapatid ang 4 na taong ito sa either presidente or senador. We can clearly see na for sure, this will be an election that will surely be decided the moment they announced their senatorial slate. Kumbaga, parang, I know this is a defeatist attitude and the progressive movement is strong and is growing. Pero the fact of the matter is, I don't think we have the numbers para, makakuha pa ng mga progresibong tao na gustong bumoto sa mga taong makakapagbago sa Pilipinas, yung lalaban sa ating karapatan. Ang masasabi ko lang sa inyo is, I myself would vote for at least one person inside this slate. And yes, I was joking before na boboto ako ng administrasyon, oposisyon at mga Duterte para mas lalo pang maging nakakatawa, maging circus at mas marami pa akong makontent. Pero I beg you all to be aware, vote rightly, wisely, and justly with your conscience in mind. Dahil this is a pretty big of a political shift, from the Duterte's political zeitgeist and domination to the rise of Marcoses. This is an important election, and don't listen to me na 7 of those people will be elected and probably all 12 of those people will be elected as president, as senators. I'm not saying that you shouldn't vote because it won't matter. I just wish you all to kind of have your consciousness or conscience in mind when voting because this stuff really matters. And kapag natalo pa sila ulit, then the opposition would clearly be gone. Kaya kung ako sa inyo, campaign for these people, campaign for the opposition, campaign for the Makabayan Bloc, campaign for Chika Bam, and all that stuff. Because, yung Makabayan Bloc, medyo mahirap silang i-elect sa Senado because they're just so small today. They're just small now. Mahirap silang ilabas sa political zeitgeist, not unlike freaking Bam Aquino, Chel Jokno, and Kiko Pangilinan. They have the notoriety enough to be even considered sa mga papasok sa senatorial states na ito. Zubiri at Cayetano nagkainitan. Nagulantang si Senator and former Senate President Meg Zubiri nang inintroduce ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Concurrent Resolution No. 23 na nagpo-propose ng dagdagan ang councilors sa 2 distrito na may sakop sa kanilang newly acquired territory na 10 Embo barangays in the middle of the night with no one watching. Itinanong ni Senator Meg Zubiri kung bakit ba napaka-urgent nito at kailangan pang i-aprobahin ngayon. Itong pagdagdag ng mga konsehal sa mga distritong sakop raw ang 10 barangay. Sinasabi niyang ayaw niya magpasa ng isang bill na walang nakakaalam sa gitna pa ng gabi. Because why are you passing a bill this late at night na wala naman sa agenda ng ating session for today? That's your, Then pare, pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap ha. Hanggang doon na. Nag-approach ka ba eh? Anong gusto mo? Oh my God! Sindak ka lang sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa mga ko dun eh. Sinabi mo yun, just Interest mo lang yung isip ko eh. ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko pare, baka pwede makiusap. This is so important. What is your problem? No! Ang 10 Embo barangays o enlisted men's barrios barangay, na ito ay mayroong mahigit 375,000 na tao. No, if I'm not mistaken, at least 200,000 of those are eligible voters. Now, ang mga barangay na Sembo, Comembo, East Rembo, Pembo, Pitogo, Rizal, South Kembo, West Rembo, Post Proper North Side, at Post Proper South Side ay home to a vote-rich proponents of the incumbent family in Makati na mga Binay. The one I was referring to earlier dun sa senatorial slate ni Marcos.
Maalala rin natin na in a Supreme Court decision upholding COMELEC's proclamation na hindi sila magkakaroon ng congressman sa House of Representatives dahil hindi raw alam ng COMELEC kung saan sa dalawang distrito ng Taguig sila mapupunta, kahit na in all realities, maaari na sila magkaroon ng sarili nilang distrito because they have surpassed the 250,000 threshold per congressional district na threshold. But that they wouldn't be able to vote for a district. They wouldn't vote for a congressman to represent them sa Kongreso. So, ang tanong bakit inuna ni Cayetano ang pagdadagdag ng city councilors instead of introducing a bill giving them their own district? Kasi again, lagpas na sila sa 250,000 threshold para sa mga congressional district. Kung talagang ang kanyang main concern ay voter disenfranchisement at gusto niyang, voter rights and all that stuff, dahil daw kulang yung mga councilor na magre-represent sa kanila na tumatakbo, which in all realities will be someone na pabor sa kanila. Kapag, merong nadagdag na 2 councilors, well, that's 2 more people in their baliwik na, again, an ally of their administration sa Taguig. Alam nating napakalaking welfare LGU ang Makati, especially para sa mga Embo barangays, dahil ini-spoil nila ang mga Embo barangays at mahal ng mga Embo barangays ang mga binay dahil sa serbisyong kanilang binibigay. With a squabble between Makati and Taguig as one of the richest parts in the country and by extension, Cayetanos and Binays, we can clearly see na one of the motives sa pag-introduce ng dagdag na councilor is not because of any meaningful voter enfranchisement, rather diluting yung impluensya ng mga Binay sa 10 Embo barangays at siguro pag-cool off hanggang sa makalimutan ng tao yung mga Binay where they can create a district na boboto sa kalyado or mga Cayetano. Kumbaga yun yung inisip nila, kumbaga, sige, wag muna natin sila pabotohin, wag muna tayo mag-introduce ng isang congressman na would be amiable or would be sympathetic to them be nice. Para makita natin yung hold natin. And we have to install our hold sa mga Embo barangays na ito just in case makalimutan nila ang mga Binay. Kasi we all know naman na madaling makalimot ang mga tao kapag hindi mo na sila binibigyan or hindi mo na sila pinapakitaan ng mga mukha nyo at ng mga proyekto nyo. Makakalimutan ng tao ang mga pinagagawa mo for the decades decades na pagserbisyo mo sa kanila. Makakalimutan nila yon in a few election cycles. At yun ang gustong gawin ng mga Cayetano. Mag-introduce mo na sila ng mga councilors tapos hanggang sa magbigay sila ng welfare pakunti-kunti sa mga Embo barangays. Tapos, pag nakalimutan na ng mga taga-Embo barangays ang mga Binay, dahil nga, again, hindi na sila nakikita, well, you can see, unti-unti na nila makukuha yung puso or matatag nila yung heartstrings ng mga tao sa Embo barangays na yon. That's just how it is. That's just how politicking goes. And, after that, pag nakalimutan na nila and they become more popular in Taguig, well, that's where they will introduce a legislation of adding another district sa mga Embo barangays na yon. Dinadilute nila yung impluensya ng mga Binay sa 10 Embo barangays. Kung dinedrain nila yung political na puhunan ng mga Binay. And then after that, pag-cool off hanggang sa makalimutan ng tao, mga Binay, where they can create a district na boboto sa kalyado ng mga Cayetano because again, wala na sa kanilang isip yung mga Binay at saka yung mga reforma at social welfare na binibigay ng Makati. Especially, ang dami nilang pinagawang elementary schools, mga health centers, hospital, even university. So, magugulat ka talaga doon. We also know na kaibigan ni Senator Meg Zubiri ang kapatid ng mayor ng Makati na si Senator Nancy Binay, nakasama sa sex bomb. Basta gano'n. Now, ang pagdagdag, or the fact of the matter is that Senator Nancy Binay and her family holds that baluarte at naalala pang nagkasagutan sila Binay at Cayetano sa isang hearing patungkol sa, I think it was the Taguig Senate replacement thingamajig. Basta yung budget has overrun for like $4 billion pesos.
No, that is the rub and probably the reason behind the tussle. Dahil gusto agad ni Cayetano na ma-approve ang pagdagdag ng councilor sa distrito at Baliwik na sila na ang may hawak at nainis ng kinwestiyon ni Zubiri ang midnight introduction at approval ng bill na ito na wala naman raw sa agenda para sa araw na iyon. And magugulat ka na lang kasi wala si Binay doon. Because again, it's too late in that night at wala naman sa agenda ng ating Senado yung pag-introduce ng dalawang councilor, I think, or basta pagdadagdag ng councilor para sa distrito ng Taguig kung saan nakapaloob ang mga Embo barangays. Now, nang magkaroon ng break ang Senado matapos ang tussle at pag-aaway ng dalawa, makikitang gusto nang makapagsuntukan at naghahamon pa si Cayetano kay Zubiri. Now, I'm not one to judge the book by its cover, but come on, pre. I mean, are you sure you want to tussle with Zubiri with your lanky arms? That man is a unit. Tapos marami pang nakikita na dinidepensahan si Zubiri, sinasabing hindi naman si Zubiri yung nag-initiate, nag-escalate ng tension between the two. It was Cayetano. Puro salita kasi siya. Hindi niya alam na yung martial artist daw si Zubiri and all that stuff. Now, yes, I understand. That man is a unit. Pero, wag puro salita. Throw the first punch kung gusto mo talaga makapaglaban. Kasi, ikaw ang nag-i-instigate ng away. And wag kang puro salita kasi that just makes it a bit more yucky. Sinabi ng Cayetano na kaya niya raw gustong maipasa agad in the middle of the night ang resolusyong ito na wala naman sa agenda ng Senado kaya umalis agad or wala si Senator Nancy Binay 2 days before the break of the Senate for like a month ay dahil baka raw kung umulan tomorrow hindi mag-meet ang Senado, kawawa ang mga taga-Embo barangays dahil wala silang representasyon. Well, if you, as I said again and again, kung gusto mo ng representasyon nila, gawan mo sila ng distrito, mag-introduce ka ng bill, creating a district for the Embo barangays. Again, legislate another district kung gusto mo talaga ang equal representation. And I've always been a proponent of equitable, both economically and population-wise representation. Because at the end of it all, nagbati rin sila na approve ang resolusyon na nagdadagdag ng konsehal. Really stupid shit if I can say so myself. It's just tacky na inantay mong mawala si Senator Nancy Binay para i-introduce itong bill na ito. Just saying, like, sure, it's not a Makati matter anymore, pero you know that there will be opposition with Binay. Minabuti mo na mawala muna siya bago mo introduce itong bill na to. That's one of the things I don't like about Cayetano. Puro salita tapos napaka-tricky. Machiavellian, but not in a good way. Sometimes I view Machiavellianist or Machiavellian people as kind of a good thing. Pero this political trickery, this political showdown, and kind of political grandstanding isn't a good thing or doesn't look good from my point of view. Just saying that. At yan ang pagtatapos ng News that I'm Worthy Recap Weekly Edition for roughly the 3rd week of September 2024. Mag-suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabang of Formula, subscribe and follow my links and socials na for Joseph will link down below. Susunod muli, of course. Paalam. It's like 1:03 AM na. Why am I doing this? I do not know.